Hindi na nagpapaputok tuwing bagong taon si Jin simula nang lumaki ang pamilya niya. Nag-aalala raw siya sa kaligtasan ng kanyang mga anak lalo na't karamihan ay bata pa. Natatakot ako nag-iingat para sa pamilya dahil sa ngayon makikita niyo naman sa balita kahit sa amin napuputokan, so nakakatakot na rin. Next year hindi pa rin ako magpapaputok. Kasama naman ang pamilya ni Maria Meldy sa mga nagpaputok para salubungin ang bagong taon. Hindi raw siya sang-ayon sa payo ng Health Department na makinood na lang sa community fireworks display. Ayaw ko kasi walang tao sa bahay pag pumunta ka doon. Dapat doon na lang sa amin kami magpaputok para masaya naman. Mag-ingat na lang at saka wag masyadong malakas yung bibilhin ng paputok. At dahil marami pa rin ang nagpaputok, daan-daan ang nasugatan sa pagsalubong sa 2024. Isa na ang kumpirmadong patay ayon sa pinakahuling tala ng Health Department. A 38-year-old male from Dagupan, Pangasinan died from multiple physical injuries secondary to blasting incident. 3 others were with him when a lit cigarette was thrown into a lot that contained fireworks. Mula Davao de Oro naman ang isang kaso ng ligaw na bala. Nagtamo raw ng tama sa kaliwang bahagi ng likod ang 23 gulang na lalaki. Kinukumpirma pa ng DOH ang ibang report kaugnay ng stray bullets. Nasa higit 400 na ang naitalang fireworks-related injuries. 212 ang mga bagong kaso mula kahapon ng umaga hanggang kaninang umaga. Karamihan nangyari sa bahay o sa lansangan at halos kalahati ay dahil sa legal na paputok. In the previous year, at this time, meron lang kaming 296. As a 5-year average, we only have 260. Na ang threshold namin ay huwag sanang lalampas ng 400. Ito ay 443 na. May ilang araw pa tayong magre-report. Baka umabot to ng 500. Halos 6 sa bawat 10 kaso ay mula sa Metro Manila. Para kay Health Undersecretary Eric Tayag, baka dapat tutukan ng otoridad ang mga lugar kung saan laging marami ang kaso. Kailangan din balikan ang Republic Act 7183 o ang batas sa pagbenta, paggawa at paggamit ng paputok. Dito, Metro Manila, 254 Baka may mga areas lang na we should focus on. And the segment of the population like the children where we can target our messages in our next campaigns. Naunang sinabi ni Health Secretary Ted Herbosa, kailangang paigtingin ang implementasyon ng mga firecracker ban at pagsugpo sa pagbenta ng iligal na paputok. Sa hanay ng pulisya, umabot na sa 4 na milyong piso ang halaga ng nakumpiska nilang iligal na paputok. Mas mataas daw ito sa 2.2 milyon noong nakaraang taon. Naging mahigpit tayo doon sa mga retailer, manufacturer, and even distributors doon sa mga nabigyan po ng permit. But it's really quite hard to monitor day in and day out, every minute, yung mga nagbebenta online. Umaasa pa rin ang DOH na makahanap ng ibang paraan ng pagsalubong ng bagong taon ang mga Pilipino. Paige Javier, CNN Philippines.